Manang Amy, wala nang magagawa ang hearing. ICC kasi nagsalita na. Sila na daw ang magdedesisyon kay FPRRD. Sino na nga ba talaga ang may hawak sa desisyon kay FPRRD? Si Senator Amy, si Senator Cheese o ang ICC? The chair of the Philippine Senate Foreign Relations Committee is urged to subpoena cabinet officials who skipped her inquiry into the arrest of ex-President Duterte. Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate, now. I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. Wala namang yan eh. Wala nang respetuhan ito sa isang kapwa kung equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue a subpoena to these government officials to require their presence. I would not speculate on this matter because it might be subject to a request by the defense before the judges, and I cannot prejudge what the judges may decide. So if there will be a request to that effect, it will be for the judges to consider whether or not it was a lawful arrest and whether or not that would have an impact on the ICC proceedings. Tahimik ang Senado pero hindi tahimik ang bayan. Isang makapangyarihang tanong ang bumabalot sa buong bansa. Sino ang magdedesisyon sa kinabukasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Akalain mong habang ang taong bayan ay naghihintay ng sagot, ang ICC ay biglang nagsalita. Hindi basta opinyon, kundi desisyon. Pero teka lang, hindi ba't may hearing sa Senado tungkol dito? Hindi ba't si Senador Amy Marcos ay tila iwinaksina ng mga opisyal ng gobyerno mismo? Bakit? At total snub. Yan ang tinawag ni Senador Amy sa ginawa ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi lang basta hindi dumalo, nag-confirm at biglang umatras. Pero ang tanong, sino ang nagputos na huwag dumalo? Executive Secretary Lucas Bersamin ginamit ang executive privilege bilang panangga. Ang tanong, may tinatago ba? Or worse, may pinoprotektahan ba? Senator Ronald Bato de la Rosa, isang kilalang taga-suporta ni Duterte, sumabog ang damdamin, nagpumilit na maglabas ng subpoena. Pero Senate President Chis Escudero tila naglalakad sa manipis na yelo. Ang sagot niya, ayaw kong mag-trigger ng constitutional crisis. Pero teka, kung walang subpoena, walang hearing. Kung walang hearing, walang sagot. Therefore, ang Senado ba ay nawala na ng silbi sa usaping ito? Habang busy ang mga senador sa pagdiskarte kung paano i-navigate ang krisis, ang ICC kalmado lang pero matatag. Sinabi ng tagapagsalita nito, kung may tanong sa pagiging legal na pagkakaaresto ni Duterte, ang judges lang ang pwedeng magdesisyon. Hindi Senado, hindi Malacanang, ICC judges. At ito pa ang hindi alam ng marami, ang mga alegasyon laban kay Duterte ay hindi lang tungkol sa Davao, kundi isang sistematikong pag-atake, widespread, organized, targeted. Pero hindi pa tapos ang laban. Nagsumiti na ang mga anak ni Duterte ng petisyon sa Supreme Court, pahintuin ang kooperasyon sa ICC, pasilipin ang legalidad ng pagkakaresto, at ideklarang walang jurisdiksyon ang ICC. Ngunit habang nakakagulo sa taas, ang taong bayan naghihintay lang ng simpleng sagot. Sino nga ba talaga ang may tunay na kapangyarihan ngayon? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Amy's Cry versus ICC Scam. Bring Duterte home, sigaw ng ilan. Bring the officials to the Senate, sagot ni Amy. Pero walang dumating, hindi dahil takot, hindi dahil wala,
kundi dahil bawal. Executive privilege daw, samantala ang ICC kalmado, nagpapaalala na may proseso. Presumed innocent si Duterte, sabi ng tagapagsalita, pero inihahanda na ang 181 pieces of evidence. The trial is slowly shaping up. Kaya sa dulo, si Senator Amy hawak ang mga subpoena pero walang pirma. Si Cheese hawak ang kapangyarihang magsimula ng sigalot pero ayaw. Ang ICC hawak ang buong proseso at wala sa kanila ang nag-aalinlangan. Kaya habang ang Senado ay parang entablado ng isang palabas, ang tunay na script sinulat na ng batas ng Rome Statute. Sa September 23, hindi Senado ang magdidesisyon, hindi rin Malacanang, kundi ang mga ICC judges. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Juan 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa gitna ng kaguluhan, pagkakabahabagi at mga tanong kung sino nga ba ang may tunay na kapangyarihan, ang Senado ba, ang Malacanang o ang ICC, isang malinaw na paalala ang bitbit ng ating Panginoon. Ako ang katotohanan, ika pa niya. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot sa politika, kapangyarihan at pansariling interes, ang tunay na hustisya ay hindi kailanman magmumula sa tao lamang. Ito ay nakaugat sa kanyang presensya, sa kanyang salita at sa kanyang plano. Pero kahit na parang walang malinaw na sagot, kaibigan, kahit maraming nauupos na liwanag ng katotohanan, ang ating Panginoong Jesus ay hindi kailanman nananahimik. Siya ang daan sa katarungan, siya ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan, siya ang buhay sa isang mundong puno ng takot, duda at kamatayan. Therefore, bilang mga mananampalataya, huwag tayong mawala sa sentro. Ang ating paninindigan ay hindi lang dapat para sa mga personalidad, kundi para sa katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sa Kanya ang tunay na hustisya, sa Kanya ang huling paghuhukom at sa Kanya tayo dapat manalig, sapagkat Siya ang hari na hindi kailanman susuko sa kasinungalingan, sapagkat Siya ang hari ng mga hari at presidente ng mga presidente na patuloy na mumuno magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makaparin sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming Panginoon Jesus, Siya ang tunay na daan, Siya ang katotohanan at ang buhay. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, turuan niyo po kaming lumapit sa Kanya, na huwag maniwala agad sa mga sigaw ng tao, kundi pakinggan ang bulong ng katotohanan na nanggagaling sa banal na kasulatan, sa mga salita ng aming Panginoon Jesus. Ikaw ang may huling salita, o aming Panginoon Diyos, at sa iyo kami nagtitiwala. Pinupuri po namin kayo't pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, at patuloy niyo pong alagaan at gabayan ang aming mga lider, gayon din ang lahat ng mga may Pilipino, ang pamilyang Duterte, ang mga Marcos, at lahat ng tao sa buong mundo. Pinupuri po namin kayo't pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pakikinig ng aming mga panalangin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.